Good day. So today i-discuss ko lang po ng bahagya yung codes ko for lab 4 matrix factorization. So for the first part sa LU decomposition, i-run lang muna natin yung code na provided sa lab. And pag tinignan po natin, mapapansin natin yung lower triangular matrix natin is hindi siya nakaayos. So to fix that, sinwap ko lang yung first row tsaka second row ng original matrix. And then if titignan natin yung output niya is, ayan, nakaayos na yung lower triangular matrix. While yung upper triangular matrix naman, tama lang din yung value niya. Ma-verify natin siya by looking at our manual solving. And pag tinignan natin, ayan, same lang din sila sa solution natin. Kumbaga naka-fraction lang dito sa manual solution. Pero pag tinurn to decimal natin, makukuha natin yung result sa Octave. And ginamit ko dito is Gaussian elimination. So, ayan, going back sa Octave, pagdating sa second part, sa Cholesky factorization, i-run lang ulit natin tong code na provided sa manual. And mapapansin natin, nag-run naman siya ng maayos. Nakuha natin yung factor, yung Cholesky factor. And minultiply natin yung result na yun sa transpose niya. And nakuha ulit natin yung original matrix. So kumbaga, na-prove natin na it works. And then, providing another symmetric matrix na 4x4, makikita natin sa result is okay rin siya. Nakuha natin yung result na to. And then, multiply natin sa transpose. And bumalik tayo sa original matrix. So, pagdating naman sa SVD, same procedure, i-run ulit natin tong code. And ito yung naging result niya. Meron tayong U, tsaka S, tsaka V na factors. And then, proceeding sa next part, which is magre-remove naman tayo ng last digit sa decimal number ng U. So, tatanggalin natin tong last digit dito. So, pag nirun natin to, makikita natin, ito na, natanggal na natin yung last digits. Pero, yung original matrix natin, hindi na siya naging kasing pareho ng original values natin. Although, malapit lang yung value niya, nagde-deviate lang siya ng decimal place, pero hindi na siya yung authentic values. And then, moving on sa next part, magta-truncate naman tayo ng last zero row sa matrix S. However, pag nirun kasi natin to, may mapapansin tayong error, which is non-conformant arguments, because pag nag-truncate tayo, tinatanggal natin yung last row. Therefore, magiging 2x2 matrix na lang yung S natin. And hindi tayo pwede mag-multiply ng 3x3 sa 2x2. Kaya hindi siya gagana. Pero pwede natin siyang ayusin by leaving yung last zero row. So kagaya na ito, iniwan lang natin yung zero row sa dulo. And nag-run naman siya, nakuha natin yung original matrix. And then for the last part naman, nag-provide tayo ng 4x4 matrix. So ni-randomize ko na lang siya dito. And then pag tinignan natin, ayan, may nakuha naman tayong factors which is USV. So pagpunta naman sa application part, sinundan lang din natin yung instruction sa manual. And then pag nirun natin to, makikita natin yung result na to. So mapapansin natin dyan, yung first picture is, ayun yung pinaka-authentic value niya, yung full rank. Pero as pababa ng pababa yung rank, ito rank 200, medyo hindi pa noticeable yung blur. Pero pag tinignan natin, pagdating sa rank 50, rank 25, medyo blurry na siya. And pagdating sa rank 10, sobrang compressed na niya, or sobrang blurred. So I guess that's it for the lab for matrix factorization. Again, this is Jared Posada from BSECE 2A, and thank you po ulit for listening.